Ilang mga klanon na near poor nakatanggap ng 2,000 pesos na ayuda sa ilalim ng uplift. Tricycle, sumalpok sa nakahintong kotse sa Kalibo, magamang sakay, sugatan. Malaking taas presyo sa produktong petrolyo, sumalubong sa mga motorista. Rotary Clubs at Knowledge Channels, nais isulong ang dekalidad na edukasyon. Tourist arrival sa isla ng Boracay para sa unang 15 araw ng buwan ng Hulyo, umabot na sa tinatayang 79,000. Endangered melon-headed whale, matagumpay na nailigtas matapos mapadpad sa baybayin ng Sarangani. LGU Malay, nagdiwang ng The National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Kaso ng COVID-19 sa bansa, nananatiling mababa. Hapon Provincial Aklan sa mga Kalibo Cable subscribers at mga aklan sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalitang aming nakalap ngayong araw July 21, 2026. Pamamahagi ng 2,000 pesos na ayuda sa mga mahihirap sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance nagsimula na sa probinsya ng Aklan. May detail sa balitang yan, si Jeron Rosales. Nagsimula na ang pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng Uplift Program sa probinsya ng Aklan. Mahigit 300 na mahihirap at near-poor na pamilya ang nakatanggap ng tig 2,000 piso bilang bahagi ng 6 na buwan na financial assistance ng pamahalaan. Nakatanggap na ang 305 na mahihirap at near-poor na pamilyang Aklanon ng tig 2,000 piso na ayuda nitong Lunes, July 20. Sa nasabing bilang, 241 na benepisyaryo ay nagmula sa bayan ng Banga habang 64 naman mula sa bayan ng Kalibo. Pinangunahan ng payout ng Department of Social Welfare and Development 6 para sa ikalawang grupo ng mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o UPLIFT Program. Layunin ng UPLIFT Program ng pamahalaan na magbigay ng pinansyal na ayuda sa mga mahihirap, near-poor at low-income na pamilya na naaapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, kuryente at iba pang pangunahing bilihin. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay makatatanggap ng tig 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon o kabuuang 12,000 pesos bawat sambahayan upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatandaan na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang paglulunsad ng uplift assistance upang mabawasan ang epekto ng tensyon sa Middle East na dahilan na nagpapataas sa presyo ng langis at mga bilihin sa bansa. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Sugatan ng mag-ama matapos na sumalpok ang tricycle sa nakahintong kotse sa Kalibo, Aklan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mag-ama matapos na sumalpok ang sinasakyang tricycle sa nakahintong kotse sa Barangay Puok, Kalibo. Batay sa paunang investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station, huminto ang isang Toyota Wigo sa pagitan ng fast lane at slow lane. Ayon sa pulisya, nagbukas muna ng hazard lights ang 31 anyos na driver bago bumaba upang bumili ng tinapay sa isang kalapit na bakery. Ilang sandali lamang ang lumipas nang sumalpok ang tricycle na minamaneho ng 52 anyos na lalaki sakay ang menor de edad na anak. Agad na rumusponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Kalibo upang mabigyan ng paunang lunas sa mga biktima bago dalhin sa ospital. Patuloy na ginagamot ang menor de edad sa isang pribadong pagamutan habang pinayagan namang makauwi ang kanyang ama matapos mabigyan ng lunas. Hindi naman nasugatan ng driver ng Toyota Wigo at ang mag-ina na sakay nito. Gayunman, nagtamo ng pinsala ang sasakyan. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan ukol sa naturang aksidente. Ako si Archie Briones at ito ang Kalibo Cable News. Sumalubong sa mga motorista ang big-time oil price hike na nagsimula ngayong araw. May detail sa balitang yan, si Nika Bautista. Simula ngayong araw,
malakihang taas presyo ng produktong petrolyo ang sumalubong sa mga motorista. Tumaas ang kada litro ng diesel ng 10 pesos and 68 centavos habang umabot naman ng 11 pesos and 77 centavos ang itinaas ng kerosene. Samantala ang gasolina naman ay tumaas ng 3 pesos and 65 centavos. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng gasolina, ayon sa Department of Energy, patuloy ang isinasagawang fuel pricing measures upang maiwasan ang pananamantala. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Nais isulong ng Rotary Club at Knowledge Channels ang dekalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral sa mga liblib na lugar. Nagpulong ang mga kinatawan ng Rotary Clubs at ng Knowledge Channels Foundation Incorporated upang bumuo ng mga estratehiya na magpapalawak ng akses sa dekalidad na edukasyon para sa mag-aaral sa mga liblib at mahirap maabot na komunidad sa Pilipinas. Pinangunahan ni na Knowledge Channel Foundation Incorporated Vice President Edric Calma at Resource Mobilization Officer Liberty Reyes ang isang strategic meeting na nakatuon sa pagpapalakas ng basic education at literacy sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa bansa. Dumalo sa pulong ang mga kinatawan ng Rotary Club of Metro Calibo, kabilang sina immediate past President Nora Helper, Club Mentor or Trainer Megs Lan, at Director for Public Image Ricky Molo. Nakiisa rin ang Rotary Club of Pasay Southeast sa pamamagitan ni na past Presidents Ellen Landicio at Pamela Nadura. Sentro ng talakayan ang isang panukalang global grant na naglalayong makapaghatid ng pangmatagalang solusyon sa edukasyon ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan sa mga liblib sa ilalim ng inisyatiba, pagsasamahin ang mga educational media ng learning resources ng Knowledge Channels Foundation Incorporated at ang malawak na community network ng Rotary upang mabigyan ng mas maraming oportunidad sa pagtuto ang mga batang limitado ang akses sa tradisyonal na edukasyon. Samantala, ang Rotary International ay isang pandaigdigang samahan na mahigit 1.4 milyong miyembro na nagkakaisa upang magsulong ng mga programang nagdudulot ng pangmatagalang positibong pagbabago sa iba't ibang komunidad sa buong mundo. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Umabot sa tinatayang 79,000 ang tourist arrival sa isla ng Boracay para sa unang 15 araw ng buwan ng Hulyo ngayong taon. Ito ay batay sa inilabas na datos ng Malay Boracay Tourism Office. May detalye sa balitang yan, si Ray Marchudasio. Umabot sa tinatayang 79,023 ang kabuuang bilang ng tourist arrival sa isla ng Boracay mula Hulyo 1 hanggang 15 ayon sa datos ng Malay Boracay Tourism Office. Sa nasabing bilang, 67,326 ang domestic tourist arrival, 2,981 naman ang overseas Filipinos at 8,760 naman ang foreign tourist. Kung ihahambing ang tala noong unang 15 araw ng Hunyo na may kabuuang 93,739 na tourist arrivals, bumaba ang bilang ng mga turistang dumating sa Boracay ng 14,716 o katumbas ng 15.70%. Pinakamalaki ang ibinaba sa domestic market mula 84,784 noong Hunyo patungong 67,326 ngayong buwan o katumbas ng 20.59%. Sa kabilang banda naman nakapagtala ng pagtaas ang bilang ng overseas Filipinos na umabot sa 2,981 mula 1,338 noong Hunyo at tumaas din ang foreign tourist arrivals sa 8,716 mula 7,670, nakatumbas ng 14.43%. Sa kabila ng pagtaas ng bilang ng mga overseas Filipinos at foreign tourists, hindi nito nabawi ang malaking pagbaba sa domestic tourist arrival. Dahilan upang bumaba pa rin ang kabuuang tourist arrival sa isla sa unang kalahati ng Hulyo. Gayunpaman, umaasa ang lokal na pamahalaan ng Malay na muling babalik sa susunod na mga araw ang mataas na bilang ng mga bibisita sa isla at patuloy na pagsisikapan ang pagpapabuti ng sektor ng ekonomiya at turismo. Ray Marchidosio, Kalibo Cable News.
Endangered melon-headed whale, matagumpay na nailigtas matapos mapadpad sa baybayin ng Sarangani. May detail sa balitang yan, si Jerome Rosales. Matagumpay na nailigtas ang endangered o nanganganib ng maubos na melon-headed whale matapos itong mapadpad sa baybayin ng Glan Sarangani. Ang lalaking balyena na pinangalan ng Uno ay kasalukuyang sumasailalim sa rehabilitasyon sa Sarangani Bay Protected Seascape Marine Wildlife Rescue Center. Ito ang kauna-unahang naitalang kaso ng naturang pasilidad na tumanggap ng melon-headed whale para sa pangangalaga at rehabilitasyon. Ayon sa mga opisyal, nakaranas si Uno ng buoyancy impairment o kahirapang mapanatili ang tamang paglutang at paglangoy sa tubig. Dahil dito patuloy itong binibigyan ng masusing gamutan at mahigpit na minomonitor upang mapabuti ang kalagayan nito at maihanda sa ligtas na pagbabalik sa karagatan. Naging matagumpay ang pagliligtas sa melon-headed whale sa tulong ng Department of Environment and Natural Resources Region 12, katuwang ang iba pang ahensya. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Nagdiwang ng The National Anti-Trafficking in Person Awareness Month ang LGU Malay. May detail sa balitang yan, si Nika Bautista. Nag-organisa ang Local Government Unit ng Malay ng National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month na may temang ang dignidad ng tao ay hindi kailanman dapat ipagpalit sa anumang halaga. Pinangunahan ito ng Municipal Social Welfare and Development Office sa Barangay Katiklan, Malay, Aklan nitong July 20, 2026. Naglalayo nitong itaas ang kamalayan ng publiko upang mapigilan ang human trafficking at protektahan ang karapatan at dignidad ng bawat individual laban sa anumang eksploitasyon. Inilatag sa nasabing aktibidad ang advokasya ng Malay ukol sa nasabing usapin kung saan nagkaroon din ng Pledge of Commitment. Nangako ang LGU Malay na patuloy itong gugunitain upang matiyak na matupad ang kanilang advokasya at layunin. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Kaso ng COVID-19 sa bansa, bumaba sa 70% batay sa Department of Health. May detail sa balitang yan, si Jerome Rosales. Sa inalabas na datos ng Department of Health, bumaba sa 70% ang kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong taon kumpara noong kaparehong panahon taong 2025. Nakapagtala ang DOH ng kaso ng COVID-19 ng 1,532 simula January 4 hanggang July 11, 2026. Mas mababa ito kung ikukumpara noong parehong panahon ng 2025 na may 5,070 na kumpirmadong kaso. Batay sa Department of Health, patuloy na minomonitor ang sitwasyon sa buong bansa sa pamamagitan ng kanilang mga regional office at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng ahensya na patuloy ding pinaiigtin ang disease surveillance o pagbabantay at pangangalap ng datos kaugnay ng mga naitatalang kaso ng sakit. Samantala, hinihikayat ng DOH ang publiko na ipagpatuloy ang mga simpleng hakbang laban sa COVID-19 tulad ng regular na paghuhugas ng kamay, tamang pagtakip sa bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing at pagpapanatili ng maayos na kalinisan upang makatulong sa pag-iwas sa pagkalat ng sakit. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Adeth Linar Silvestre mula sa Iloilo Doppler Radio Station, Pagasa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, muni ang aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Tuesday, July 21, 2026. Sa dukaron ay mayara kita ka isa ka LPA nga ginamonitor sa sagwa sang aton yung Philippine Area of Responsibility nga may kalayoon 1,545 km east of Eastern Visayas. Ang ini nga LPA ay may medium chance nga mag-develop into tropical depression o bagyo within the next 24 hours. Sa dukaron ang ini nga LPA wala pa man ito direktang epekto sa aton diri sa Western Visayas. Samtang southwest monsoon ang nag-aapekto sa may Mindanao kag western section sa Luzon kag Visayas. Diri naman sa Western Visayas ay mag-experiensya kita sa magaluong mga kalangatan nga may mga laptalap ng mga pag-ulan pangalat kag panag-uob tugas ang southwest monsoon. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makanay tugtog makasarang na pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 25 to 33 degrees Celsius.
Ang adlaw magatunod alas 6:16 karon sa hapon kag magabutlak ini alas 5:36 buwas sang aga. Kag muna ang aton latest weather update. Para sa mga dugang impormasyon, bisitahan lang ang ating official website at www.bagongdatpag-asa.dost.gov.ph. Pati na ang ating mga official social media accounts. Halin diris may Iloilo Daplo Radio Station Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Edith Lenore Silvestre. Madamagin nga salamat. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa RG Briones at ito ang Kalibo Cable News.